Siniguro po ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang commitment nito para protektahan ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga claimants sa West Philippine Sea. Sa isang virtual joint press conference kasama sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Blinken, sinabi po ng U.S. official na ang anumang hakbang niya para atakihin ang mga tropa ng Pilipinas at mga barko nito sa South China Sea ay otomatikong hudyat para ma-invoke ang umiiral na Mutual Defense Treaty. Muli ring iginiit ni Blinken na suportado nila ang Pilipinas sa pagpoprotekta ng soberenya nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Aniya, nakipag-partner na sila sa mga Filipino fishermen at mga scientific researchers para ma-preserve at maprotektahan ang mga maritime resources ng Pilipinas. Kinonda rin ito o kinondi na rin ito ang anumang mga illegal na aktibidad sa ating exclusive economic zone na siyang nagresulta sa pagkawasak ng resources ng bansa. Tinawag din ni Blinken na honest and irreplaceable friend ang Pilipinas na tinuturing nilang pinakaunang ally ng Amerika sa Indo-Pacific region. Samantala, hindi naman sa isyo o hinggil naman sa isyo ng tensyon sa pagitan po ng Washington at sa Beijing, sinabi ng dalawang top diplomats na mananatili ang kanilang mga hakbang para ma-de-escalate ang sitwasyon sa Taiwan. We are very happy that you were able to find time to pass by the Philippines so that we continuing contact that the Philippines and the United States have had for over 100 years. I hope that we will continue to evolve that relationship in the face of all the changes that we have been seeing and the changes that are between in our bilateral relationship with the United States. And I think it really is evidence of exactly what you're saying, Mr. President. Our relationship is quite extraordinary because it is really founded in friendship. It's forged as well in partnership, and it's strengthened by the fact that it's an alliance as well. To your point, the people ties between us are almost unique, and it's something that we tremendously value. We are working together on bilateral issues between us. We're working together in the region, and increasingly we're working globally. Inaasikaso na ang isasagawang pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Ito ang kinumpirma sa isang virtual joint press conference kasama sa Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Anthony Blinken. Inihahanda na umano ang posibleng meeting sa sidelines ng United Nations General Assembly na idaraos ngayong Setyembre. Posible rin ani ang personal na bumisita si Marcos sa Washington sa 2023. Samantala, matapos ang pagbisita ni Blinken sa COVID-19 vaccination activity sa Maynila, dumalo rin ito sa Clean Energy Fair at US Trade and Development Agency Offshore Wind Grant signing. Mamayang gabi naman ay nakatakda itong bumisita sa US Embassy para kumustahin ang mga empleyado nito at kanilang mga pamilya. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas malakas at magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Ito ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap sa punong ministro ng India na si Narendra Modi. Ayon kay Marcos, nagagalak siya na makausap sa telepono ang Prime Minister ng India at naniniwala siya na may magandang indikasyon ito sa relasyon ng dalawang bansa. Samantala, kasabay nito ay binahagi rin ni Marcos ang mga napag-usapan sa kanyang ika-4 na cabinet meeting kasama ang mga miyembro ng samahang industriya ng agrikultura. Sa naturang pulong pinag-usapan umano ang mga gagawing hakbang at programa ng gobyerno para matulungan ang mga agrarian reform beneficiaries sa bansa. Etong pangalawa, ito ay tinalakay na natin kahapon, pero sundan na natin kasi ito na yung resulta. Sinabi ko naman sa inyo kahapon, nandito ang isa sa pinakamataas na opisyalis ng Estados Unidos, ng US government, yung US Secretary of State, na si Anthony Blinken, Blinken, tama ba? Ano ba ang tamang pronunciation niyan? Blinken. O yan, okay? Maganda po yung usapan kahapon. Siyempre, hindi lang si Secretary Blinken ang dumating, yung US Ambassador of the Philippines at mga opisyalis ng US Embassy kasama ng kanyang grupo. Tapos dito naman sa kabila ang ating Pangulong Marcos, Executive Secretary Rodriguez at iba pang membro ng gabinete. So, ayun po yun. Maganda ang usapan. Ako, ang akin pong analysis, interpretation doon sa usapan na hindi naman lahat pinakita pero mahabang portion
ng usapan ng ipinakita ng Office of the President kahapon, maganda ang magiging resulta nito. Pabor man kayo hindi, pero kanya-kanya tayo ng opinion, mas lalalim, mas pinalalim ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos at relasyon ng US sa Pilipinas. Vice versa, hindi naman pwedeng tayo lang or Amerika lang, ibig sabihin tayo lang ang mas may interest diyan sa magandang relasyon o ipapatuloy na relasyon. Pati ang Amerika ay nanindigan. Sinabi nitong si US State Secretary Anthony Blinken na mas malalim at malawak at magpapatuloy ang relationship between US and Philippines. Ayun. Seryoso yung usapan. Marami mga binanggit. Okay? Ano yung mga binanggit yan? Unahin natin. Una ay yung Mutual Defense Treaty. Isa yan sa talagang hindi pwedeng makalimutan. 70 years old ng kontrata. 70 taon na po na kontrata yan o agreement between US and Philippine government. Mutual Defense Treaty. Yung may mga military exercise dito. May malalim na relasyon ang Amerika sa Pilipinas, sa ating armed forces at sa armed forces ng US. Ano dyan yung balik-takatan exercise, yung pagtulong ng US kapag may mga kalamidad tayo, yung manpower ng kanilang armed forces, pwedeng tumulong sa atin kung may pangailangan tayo, yung sinasabi nilang pwede tayong tulungan kung mayroong makikialam, may manggugulo sa ating bansa na ibang bansa, pwedeng makialam at tumulong ang US diyan sa Mutual Defense Treaty at magpapatuloy pa. Although ito ay nabanggit ko rin kahapon na may ilang mga senador o politiko na gustong pag-usapan ito, baguhin yung ibang nilalaman, i-update ang agreement. So, tingnan natin kung ano mangyari. Ang mahalaga, kahapon, nagkasundo si Pangulong Marcos Jr. at si US State Secretary Anthony Blinken na ito ay magpapatuloy at mananatili pa. Ay, ibig sabihin, palalakas yung parang ganon. Yung malalim na prinsip, malalim na relasyon, malalim na pagkakaibigan, magpapatuloy yan. Sa isyu ng seguridad, ekonomiya, pati climate change, nabanggit yan, hindi talaga may iwasan, pati yung COVID-19. Nabanggit mismo ni Secretary Blinken yan, yung isyu ng COVID-19 na problema sa buong mundo. Yan ay nabanggit din na talagang isa yan sa mga nagtulungan ang dalawang bansa.